Bahagyang bumaba ang gross domestic product ng Pilipinas. Sa ikalawang quarter ng taong ito, ang GDP ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa sa ating bansa. Bagamat wala raw dapat ikabahala, nakaapekto naman ang isyu ng pork barrel sa paghina ng piso at sa kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bansa. Nakatutok si Julius Segovia. Mula sa 7.7% na gross domestic product o GDP growth noong unang bahagi ng taon, bahagya itong bumaba sa 7.5% ngayong second quarter. Pero lampas pa rin daw sa target ng gobyerno na 6 to 7%. GDP ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nilikha sa loob ng bansa na batayan sa paglago ng ekonomiya. I would not worry about that small drop as to mean anything when the fundamentals tell me that the future look good. Ang malagong GDP raw dahil sa dagdag trabahong likha ng maraming namumuhunan sa bansa. Pero malamang na marami pa rin daw Pinoy ang magsasabing hindi nila ramdam ang gumagandang ekonomiya. Hindi naman daw birong tugunan ng higit 10 milyong Pilipinong walang trabaho. You really have to ramp up the investment so that we can create more employment opportunities. Bahagya namang nakabawi ngayong araw ang stock market mula sa pagsadsad sa 5,000 level ng Philippine Stock Exchange Index o PSEI nitong Martes. Pero malaki pa rin ang ibinagsak nito mula sa all-time high na halos 7,400 points itong Mayo. Kung ano man yung inakyat ng merkado from January up to September, as of now, parang nabura na lahat yung inusad ng merkado. Tapering o unti-unting pagbabawas ng US Federal Reserve sa kanilang stimulus program daw ang dahilan na posibleng magdulot daw ng mataas na interest rates at ang kaguluhan sa Syria. Dito sa bansa, nakaapekto naman daw sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan ng isyu sa pork barrel abolition. Yung nasa pag-iisip ng tao ay ano kaya mangyayari dito? Kung may mangyayari man, baka matagal pa. Because the groundswell is total abolishment, but what's being given back to us is that, okay, we will revise the terms on the release, no? Wala nang lump sum at puro mga line items na. Damay pati palitan ng piso kontra dolyar simula nung isang linggo. Nasa 44 peso level na ito. Pero kung tutusin, pabor daw ito sa mga kababayan natin abroad. Malaki na ngayon ang value nung remittances ng ating OFWs. So baka yung consumption natin may beneficial effect. Pero kapag nagtuloy-tuloy ang paghina ng piso, malamang na magmahal ang mga imported na produkto gaya ng gasolina, diesel at LPG. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.